Teka lang. Good morning! Good morning, good afternoon, good evening world. So, hindi pa tayo nakaligo. So, maglinis muna ako ng oven. Pagkatapos ito, saka na ako maligo. Ano na pala ngayon? Wednesday. It's April 16. So, weather update tayo. So, today, medyo, mainit na siya. Ano ngayon? 13 degrees. So, medyo warm. So, kahapon, parang nasa 6, 7. So, medyo warm din kahapon. Pero mas mainit ngayon. Unpredictable po yung weather natin dito sa Korea kasi the other day, sobrang napakalamig. Parang bumalik sa winter. Kaya, minsan nagkakamali tayo ng suot. So, kahapon, pumunta pala ako doon sa aming mini warehouse. Hindi na ako nag-vlog kasi wala naman akong masyadong ginagawa kasi hindi naman busy. Yun lang, palinis-linis. Tapos, syempre, naglilinis sa bahay ng ating mga alaga doon. So, walang masyadong ganap. Pero ngayon, itignan ko kasi maglilinis pala ako ng car. Hindi ko pa nalinisan mula nung umalis si Daddy Abdullah. So, maglinis-linis. So, medyo busy pala ako ngayong araw na to kasi mamayang hapon na siguro pang last ko na yung car kasi medyo mainit pa. 2 car yun eh. Yung sasakyan namin at Porter. Tapos, pala ako ngayon, mag-grocery. So, medyo busy. Tapos, mamayang gabi pala. Busy pala ako today. Mamayang gabi, pag uwi ni MJ galing sa academy niya, pupunta pala kami ng Lotte Premium. Kasi magpapabili daw si MJ ng soccer shoes. Kasi meron daw silang festival sa school. May contest daw sila. So, yan lang muna ang update natin. Ako maglilinis muna, tapos maligo. Tapos mamaya, update ko kayo mamaya. Aray. Kain tayo ng guys. Pipino. Aray. Pinulikat ako. Ay. Teka lang. Biglang pinulikat yung yung tawag dito, yung paa ko. Ang sakit. Ay. Parang nawala yung paningin ko Kain tayo ng cucumber. Uy in Korean. So, to? May nilagyan ko ng apple cider at saka konting asin. Grabe talaga ang paa ko. Palaging namumulikat. Tumitingin ako sa labas, ang init-init. Parang ayaw ko na rin lumabas. Ano ba yan? Yung schedule natin. Dami natin gagawin today. Kapon pinuntahan ko yung aking mga alaga. Yung mga alaga pala namin,
gusto namin na kasama namin sila dito sa bahay kasi syempre di ba parang tao din sila. Malambing nga sila eh. Sweet. Lalo na yun si Yuyo. Ayaw niya ng ikulong siya palagi kasi ang karakteristik pala ni Yuyo, meron siyang time na gusto mapag-isa. Pero sa mga owner, gusto niyang lagi siyang gusto niyang kasama kami lagi. Pag sa bed, natutulog din yan sa bed, sa sofa, ganun. Si Yoshi naman, iba din ang karakteristik ni Yoshi. Yung Yoshi yung puti. Ragdoll. Siya? Yung sariling mundo din yun si Yoshi. Ronda ng ronda yun. Di mapalagay. Pag inaantok lang, natutulog. Si Yoyo kasi buong araw yan. Kung saan yung gusto niyang pwesto, doon lang talaga yan siya. Tapos, tumatayo lang siya pagkakain, iinom, or pupunta doon sa CR niya, ganun. Pero, init. Ito yung pag dinala namin sila doon sa doon sa mini warehouse na namin. Siya, biglang napa-decide si Habi na doon na lang muna silang lahat kasi grabe talaga ang balahibo. Tapos, di ba malalaki na sila? Dito kami sa taas na, ang nilipatan din namin mas mataas pa kaysa dati namin tiniran. Baka mamaya magingay ba? Tatakbo or Kaya, ino-observe pa namin. Pero nung na-meet ko yung kapitbahay namin dito sa kabila, yung nagkita kami, tapos bukas yung pintuan nila. Meron silang pusa. Kaya nagtanong ako, may alaga kayong pusa? Sabi nila, oo. Sabi ko, ilan? Sabi nila, 2. Kaya, nagkwentuhan kami sabi ko, meron kaming 5 pusa. Pero wala dito, gano'n. So, nag-iisip ako, pag uwi ni Daddy Abdullah, subukan kong sasabihin na dalhin dito uli si Yoyo at Yoshi. Pero palagi ko parang doon na yata eh. Kasi doon, nakakatalon sila. May freedom sila kasi doon. Nakakatalon. Yung nag-iingay, gano'n. At saka, takbo ng takbo. Akyat ng akyat. So, may freedom sila doon kasi wala namang nakatira doon sa baba. So, yun ang advantage. Ang disadvantage lang, siyempre malayo sila sa amin. Nakakamiss din, kawawa. Pero, pinupuntahan ko naman talaga sila. Okay naman sila doon. Pero iba kasi yung every time na makikita ba. Pero sabi naman ni Daddy Abdullah, tiis-tiisin lang kasi pag makagawa daw siya ng inshallah ng bahay na yung malaki na hindi nung kagaya ng apartment or condo. Yung mag-isa lang ba yung So gusto niya ng malawak para lagyan niya ng yung place talaga na para sa kanila. Yun. Ang sakit ng pulikat. Ang tagal pa naman, ang tagal niyang bumalik. Ay, naku, mainit na. Parang tinamad ako, pero kailangan ko talagang umalis kasi wala nang time. So, tapos na tayong kumain ng cucumber. So, papasilip ko pala sa inyo ang papasilip ko yung bahay namin. Mag-umpisa tayo doon sa entrance. Diyan ang elevator. Ito yung kapitbahay namin. So, ito yung entrance. So, papasok. Ito yung pinaka main door. So, actually, meron paglalagyan ng display. So, baka si Daddy Abdullah pag-uwi may dala yun galing sa Dubai. So, mga shoe racks. Patay yung ilaw kasi. Naka-sensor. Ayan. Ayan yung mga shoes. So, marami siyang paglagyan ng mga shoes. Ganyan. So, ayan si MJ ngayon nagbibinata na talaga. Paglabas niya dito, ayan, nakatingin pa sa salamin yan. Dito, nagsasalamin siya dito. Tsaka, sa loob, ayan. So, yan mga sapatos namin. Tapos, meron pa dito. Ayan. Ayan. Tapos, merong, close mo lang siya. Pagkagabi, close ko siya. May lock yan doon sa loob. So, pasok na tayo. Ito yung view niya. So, actually, gusto kong lagyan ng plants dito. So, wala pa. Medyo may mga kulang pa yung natin. So, ito yung entrance. Yan. Pasok dito. Tapos, ito yung first room. So, pasok tayo sa first room. So, ito yung mga ibang bags ko.
Mga abubots. Ayan. So, as of now, ano to? Yung iba kong mga skincare, kung ano-ano dyan, nandyan kasi di na magkasya doon sa kwarto. So, mga bags, ganyan lang muna. So, for the meantime, ano ko to? Dito ang prayer room namin. Kasi wala namang natutulog dito. At saka, ang prayer room kasi dapat namin ay, dapat walang mga picture dyan sa harap, ganyan. So, prayer room siya. Ito yung closet. Mga damit. Yan. Yan ang mga damit natin. So, may mirror din. Tsaka, overlooking. Ayan. Ang init na sa labas talaga. So, punta tayo doon sa kabila. So, dito naman ang washroom. Ayan. Ito yung washroom. So, dito si MJ. Dito siya naliligo. So, yan ang mga gamit ni MJ. Actually, ang mga gamit ni MJ nandito sa loob. Ayan. So, yung mga toothpaste, mga dyan. So, nakaloob siya. So, pag may mga guest, dito rin, magsi-CR. Ayan. Naman tayo sa computer room ni MJ. Dito madilim. So, ayan yung computer room. So, dyan si MJ. So, hindi ko pa natapos na ligpit ito eh. So, ligpitin ko yan. Tapos, dito dalhin ko yung laptop. So, kibali dalawang yan siya. Wala lang upuan. Ayoko na maglagay ng isang upuan kasi sisikip. Hindi naman lagi-lagi may nakaupo dyan. At saka ito yung door pala. Sasara natin kasi yung dust. Yan. Tapos, binilhan na lang siya ng ng ganito. Ano yan? Blind. Window blind. Ayan. So, yung mga books namin doon sa kabila, pagdating namin dito, marami palang ayaw ni MJ. So, kaya nagtapon ako ng napakadaming mga books. So, yan na lang ang natira. Ayan yung picture. So, dito tayo sa room ni MJ. Ito yung room ni MJ. Bakit? So, single, maliit yung bed niya. Tapos, nilipat ko dito yung carpet na Kasi gusto na niya may carpet. At saka doon sa sala kasi. Nadula siya kagabi kaya nilipat ko, delikado. So, ito yung room niya. Ito yung closet ni MJ din. Actually, kunti lang mga damit naman ni MJ. Ayan. Dito mga personal things. Ayan si MJ noon. Maliit pa. Siya niyan, magwa 1 year old ang pics niya. Ayan. So, dito muna tayo sa sala. So, ito maliit na tanim. So, bibili ako ng malaking plants. Lagay ko dyan. At saka dito rin sa dapat maglagay din ako ng plants. So, kailangan bibili ako ng 3 malaking plants. Doon sa entrance at saka dito sa gilid ng sofa. So, simple lang. Yan ang kurtina namin. Binili ni Mr. Yanong. Hindi pa siya umalis. At saka, hindi kami bumili ng mga bagong gamit. Yun lang. Mga gamit namin doon sa luma na tinirahan namin noon. So, ito lang yung sala. So, walang carpet ngayon. Si Mr. kasi pag Muslim kasi mahilig talaga sa carpet. Sabi niya, bibili daw siya ng carpet na malaki para dito. At saka, ito yung air cleaning system. Pero hindi na masyadong maalikabok dito kasi nakasara lagi. Ayan. So, dining table namin dyan lang. Hindi naman siya ganong malaki. Sakto lang. Tapos, display ng ng konti. Ayan. Dito yung kitchen. Actually, meron naka-built-in na oven. Problema, di ako marunong mag-bake. Tapos, yan ang lutuan namin. Yan. Tapos, meron din kaming sariling oven. Ito yung nilinisan ko kanina. Ayan, malinis na. Saka may bintana dito. Tapos, yung sink namin. Yan.
So, meron na talaga siyang, yung tamang lugar. Nasa tamang lugar na yung aming dough maker. So, aming water dispenser. So, dito naman, dito nakalagay yung washing machine namin. Ganyan. So, dito ako naglalaba. Tapos, dito naman, hindi ko na bubuksan. Ano yan? Stock room. Stock room din dyan. Ito yung ref namin. So, dito siya nakalagay, yung ref namin. Ayan. Tsaka dapat dito, ang nilalagay dito, kimchi refrigerator. Pero di kami gumagamit ng kimchi kasi ako lang naman mag-isang kumakain ng kimchi. Ang nilagay namin kasi meron kaming styler. Ang styler na lang ang nilagay ko dyan sa loob. Tsaka mga, yung mga vitamins. Ayan. Mga vitamins, mga gamot. Mga tea. Ayan. So, nakatago na siya. Ayan. Tsaka meron ditong display na parang divider. Naka-built-in na yan lahat eh. So, yung mga picture namin, dito ko na lang nilagay kasi hindi pwedeng magdikit sa dingding. Ayan. Itong dinikit namin sa dingding, meron na yung sabitan na nandyan na dati. Kaya nakahang yung isang picture namin. So, itong seahorse, dala to ni Daddy Abdullah noon pag-uwi niya galing Dubai. Ayan. Dinala niya talaga yan. So, dito naman tayo sa room. So, ito yung bedroom. Pero nakita niyo na to kasi nung naglinis ako nung hindi pa kami lumipat. So, at least malaki-laki na din yung malaki-laki na din. So, punta tayo dito sa terrace. Sa veranda. So, yun ang mga small plants ko. Diyan ko na nilagay. Kasi ito yung pag nilagyan ng picture. Kaya lang, hindi daw maganda doon. Kaya, hinanapan ko siya ng place. Kasi sabi ni Daddy Abdullah ito, itatapon na lang daw niya. Sayang naman. Kaya, nilagyan ko na lang ng plants. So, okay pa, diba? Ewan ko, sabi ni Daddy Abdullah, bibili siya ng coffee table dito. Kasi, kung gusto mong mag-relax, puupo ka dito, tingin-tingin dyan sa mga views. Ayan. Pero wala pa, hindi pa na Ewan ko lang kung bibilan niya yan. So, ayan yung built-in cabinet namin. Ayan. Mga built-in. Ayan. So, pasok tayo dito. So, nandito yung ano ba yan? Makeup. Yung nandito lahat. Mag-makeup ka, mag-ayos. So, ayan, magulo na. So, dito ko nilagay yung iba. Ayan. Tsaka, meron pa ditong mga ayan, walk-in closet. So, masikip-sikip na. Actually, yung traveling bag namin, isa lang ang nandito na malaki at small. Isa-isa sila. Mga bags namin nandoon sa mini warehouse namin nilagay. At saka ito yung washroom ng aming master bedroom. So, ganyan lang. Simpleng lang. Yan. Basa kasi siya. Naglilinis ako eh. Yan. Tsaka may siya, may bidet. Ayan, bidet. Ayan. So, that's all. Ang init sa labas.